Kaibigan, muli hong nagbabalik ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Ito pa rin po si Sunny Lopez at ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung Miracle Coconut Cider. And of course, we have the founder and an agronomist in the person of Mr. Leopoldo Escocio. And of course, Mr. Ed Natividad who heads po ang marketing at siya po ang kanilang Chief Executive Officer, no? At marami na ho kami na pag-usapan about Miracle Coconut Cider, no? Pero let me ask you, dito ba sa ating Philippine authorities, like yung sa mga health organizations natin, ito ho ba pinasa nyo na? Ipinasa na po namin as seasoning. As seasoning. Opo, kasi isang ano lang siya, seasoning, ordinary seasoning. Parang suka, gano'n? O parang apple cider. Oo. Pero yung health benefits, nandun sa ilalim talaga. Nandun sa ilalim nakalagay. Opo. So sa mga nasubukan nyo na ho, no? Opo. Sa mga, of course, you have been in the business for 10 years, no? And sabi mo, yung first 5 years, sinubukan mo muna sa sarili mo. Tapos yung next 5 years, sinubukan mo na sa ibang tao. Anong findings nila? Anong nasabi nila? Anong mga sakit ang medyo alam natin na talagang very effective po itong Miracle Coconut Cider? Yung number one talaga, yung blockbuster na sakit ng tao, yung high blood. High blood. Pangalawa, yung kidney. Bakit kaya? Bakit kaya yung high blood Sa pagkain na rin natin talagang mataas. Hindi ho, bakit kaya yung apple cider, I mean this Miracle Coconut Cider is very effective against high blood? Dahil po sa magnesium content. Nakakaiwas ma-stroke ang isang tao na nagtitik siya ng magnesium minerals. Yung Miracle Coconut Cider, meron siyang 53.5% magnesium. Hindi naman sobra yun. UGKG, ibig sabihin 0.53 lang siya. Okay. Kulang pa doon sa 10% na kailangan ng isang tao. Pero pag daily tinitake mo yan, nakakatulong yan. Nakakatulong po talaga. Okay. So ano pa ho? Ano pa ho yung mga nasabi ng inyong mga naging mga buyers ng inyong pong produkto? Yun, maraming, isang bote ang bibili ngayon, tapos after 5 days, babalik ulit. 2, 3. Tuwang-tuwa sila. Nawala yung rayuma, high blood, cholesterol, pagdudumi nila, constipation, yung ihi, mga colon nila, yung sleep. So maganda sa Pampanga yan, ha? Opo, Kasi alam niyo bang number pandinis. 1 killer sa Pampanga ay colon cancer. Oh, Dahil mahilig kami sa buro, sa mga pindang-pindang. Lalo na ako, marami na akong nakain na pindang. Oh. Di ba yung ano ba sa ano kasi yun? Daing. Yung pindang sa Tagalog, ano? Tusino, yun. Oo. Matataka ho yung mga taga Pampanga eh. yun, yung mga ganun po tayo, after ng pag-take nun, edi mag-take ka ng cider vinegar para ma-release lang yung toxins na in-intake sa food na yun. But you said kanina earlier, it can be taken before or after the Before meal. or after, depende sa isang tao kung ano ang gusto niyang mangyari. Kung before or meal, after meal, yun din. Pwede rin sa lunch, pwede rin sa dinner, o pwede rin isang beses lang. Hindi naman pwedeng topical yan. Kunyari sa mga skin diseases. Pwede. Sa eczema, meron akong pasyente na eczema, umabot siya ng 15 years. Sa dami ng nang nag-check doon sa eczema niya, hindi siya napagaling. Within 3 months, nawala siya. By taking it or kinakaskas? Kinakaskas. Okay. Ididit niya yung kamay niya habang nangangati, kamot siya ng kamot. Patagalan sila ng kamot. Okay. Within 3 months, tanggal siya. So, pwede rin sa mga skin diseases, Opo, no? sa psoriasis. Psoriasis, okay. Allergies. So, balakubak, pwede kaya yun Ay, sa maganda. balakubak. I-mix mo lang sa tubig. So, yung kalating jiggler, i-mix mo sa 40 liters ng tubig. Yun na yun. Yung Pag ganun ordinary routine mo, yun na yung ma-soft ang buhok mo. So, bagay, nung unang panahon, yung sa buhok, yung taba ng nyug, ano ba yun? Langis, no? Opo, Galing sa nyug. langis na nyug. Diba? Yung mga forefathers natin, no? Yung mga sinauna sa atin, ginagamit yan. Wala pang shampoo noon. Hindi pa uso-uso yung mga shampoo. Tsaka yung iba-ibang mga gamit sa buhok, no? So, you think, sir, that this will be approved abroad? Are there any plans for you to have this product of yours approved abroad? Yeah. Especially that we have a very big Filipino community in the US, in Canada, in the Middle East, in Europe. Actually, ang plano talaga, buong mundo siya. Mundo siya, talaga, ang kailangan talaga ng tao. Para sa tao kasi itong produkto na ito. Ako lang yung kasangkapan para i-develop itong produkto na ito. Pero ako muna ang nagtamasa dahil ako muna ang nagkaroon ng sakit.
Kaya yun siguro. Ngayon, nagtatamasa pa rin kayo. Wala pa kayo sakit, di ba? Opo. Tapos, yun nga, uneven yung edge ko. 50, going 55 lang ko. Pero yung kilos ko parang 26. Yung skin ko parang 26. Ganun So, sex kakilos. ba merong epekto yan? Mabilis ang epekto ng Ano? 12 hours lang siya. 12 hours ang epekto sa... Mararamdaman mo na siya. Okay. Oh, merong mga kailangan dito niyan. Alam niyo ho kasi, itong mga ganito, pero ito kasi, we're talking about this, kasi kayo nasubukan niyo na, and some people have already tried this, no? Ngayon naman ho, si Mr. Ed, no, anong masasabi naman niyo sa mga bumibili sa inyo ng produktong ito? Dahil kayo pong head ng marketing, di ba? Lumalakas ho ba ang benta or ano? Actually, yung mga tumatawag, nag-o-order, mga kaibigan natin, friends, relatives, usually nagko-complain sila sa mga, alam mo na, pag when you reach the age of 45 and above, marami ng, especially yung mga 50 plus, marami nang lumalabas ng mga karamdaman. Marami na rin naglalawlaw, no? Oo. Tapos yung mga gustong mag-lose weight, maganda, magpakinis ng kutis. Karamihan ganyan. Sa mga babae, very popular yung Cosmetic ang gamit nila, no? Yeah, more on cosmetic at saka lose weight. Pero sa mga lalaki naman, yung mga may problem sa blood sugar, hypertension, at saka mga rheuma, arthritis. Sa akin, gout personally. Okay. Nawala yung gout ko after a month. Of continuous intake. Continuous. Biglang nawala. Dati-dati, kumakain ako. Pag kumain ako ng lechon siguro, sumasakit na. Yung mga Pero, kasu-kasuan nyo. Yeah. Crispy pata. Oh, Basta marami. mataba. Tsaka yung mga beans, sinusumpo siya. 2 years na. Wala akong... How long have you been taking this, Mr. Ed? Magkukuan na. Magse 6 months na. Okay. So, yung 6 months na pagtitake ko, marami nang nawala. Unang-una siguro, the best benefit na nakita ko. Actually, sa umpisa, in-experiment ko muna eh. Yung sarili nyo, gano'n? Sarili ko, kung paano ko magagamot yung sarili ko eh. Kasi before you market it, you must know what the effects on you are, di ba? Yeah. Sabi ko, gusto ko makita ko yung resulta. So, ginawa ko, para mabilis yung resulta, dinamihan ko ng pag-inom. So, kung whatever yung kwan, ginawa ko 3 times a day ang pag-inom. Tapos, mas more amount. Then, maraming natanggal. Like, yung gout ko, natanggal after a month. Yung, sometimes, meron akong toothache, nawawala na rin yun. Kasi para siyang anesthesia eh. Pag sumasakit, kumikirot yung ngipin, binababad ko lang yung suka sa mouth ko for about 30 minutes, nawawala yung kirot, yung pain. So, very, very effective siya. Pero in terms of external naman, kasi may mga external uses itong Miracle Vinegar. Sa experience ko, nawala yung dati, yung buhok ko, pumuputi. Ang bilis ng pagputi. Pero nung after siguro mga 2 months, parang wala nang lumalabas na puti. Nag-stop siya. Opo. Tapos, kumapal pa yung buhok ko. Dahil nung naglalagas na siya. Halos pa wala na eh. Tapos biglang pinatignan ko yung may tumutubo. Oo. Tumutubo siya. So, kumapal na siya ng konti. Then, maganda rin sa skin kasi ginagamit ko for bathing pag naliliko. So, nakita kong experience siguro after 30 days to 60 days, ginagamit ko sa pagliko. Naging smooth yung skin, nagiging siya, parang nagiging Finer. Yeah, finer yung skin. Tsaka smooth na siya, hindi na ako naglo-lotion. Dati, kailangan ng lotion, ngayon hindi na.
hindi na siya dry. So marami, pero the best part na na-experience ko dyan sa kasi mga 35 years na ako sa US. And sa US, masyado ang exposure natin sa chemicals. Opo. Correct. Like yung mga kinakain natin, wala nang organic eh. Puro Preservatives. puro Yun daw ang killer, di ba? yeah. Pag ganyan ang ganyan yung tinitake mo. So I did study myself too nung after 35 years kasi karamihan sa stage pag na-reach mo yung 50 plus, lumalabas ang mga sakit like hypertension, diabetes, sakit sa puso, ang dami na. Kaya maraming namamatay. Kidney problems, liver problems, ganon. Yung pala, kasi yung exposure natin sa chemicals, lahat halos ng kinakain natin, starting with yung rice. Yung rice natin hindi organic kasi nung araw pa gumagamit na tayo ng abono dyan eh. Abono, right. Yung pesticides. Eh, araw-araw tinitik natin yan, di ba? Kinakain natin rice, akala natin organic, hindi. Maraming chemicals. Then vegetables, the same thing. Sa US, ang vegetables, lahat malalaki. Yung pala, bakit malalaki? Kasi ginamitan ng Chemicals. So, meron tayong tinatawag na GMOs, yung genetic modified organism, like yung mga tomatoes, mga potatoes, any vegetable. Tsaka doon makikita nyo pag yung mga farm, pag nag-spray sila ng for pesticides, yung eroplano ang pag-spray nila. Yes. Yung the whole field, kwan yun, exposed sa chemicals. Then yung mga kwan naman natin, mga livestock like pork, beef, chicken, including the eggs, kwan yan, puro feeds yan. Yes. Ang pinapakain sa beef, Puro artificial halos, no? yeah, puro, pati including fish, mga isda. Puro feeds yan pinapakain. Kaya wala nang safe kainin. Kaya meron ngayon demand sa stage, di ba? Organic naman. Yeah, organic. Meron mga stores na puro organic ang kanilang produkto because ang mga tao mismo ang nagde-demand na ng ganito because of the various diseases and sickness that came about because of what you have been saying, Mr. Natividad, no? So, ito bang produkto natin meron naman matutulong dito? Yung cleansing. Kanina si Mr. Escosio sinasabi niya yung cleansing, yung excretion of waste, yung bibilis yung pagpapawis natin, yung pag-utot natin, yung pagdumi natin, no? Ito ba ang ginagawa niyan? Nagawa ba yan for you and your relatives, Mr. Ed? Yeah, based sa experience ko, dati hindi ako masyadong aware dyan sa mga detox na yan eh. Yung detoxification. Ito, ginagamit namin pang detox on a personal use. Kasi normally, ang detox requires once a year. Lahat dapat magdi-detox once a year para matanggal yung mga toxins. Pero karamihan kasi walang time na mag-detox. So, ito, what I ginagawa It's a good ko- substitute. You're Yeah. saying us that this miracle coconut cider is a good substitute for detoxification. Yeah, Okay. actually, dinidetox niya. So basically, whatever yung in-intake natin, kinain natin, whether it's fat, marami siyang fat, may chemical siya. Dito naman sa Pilipinas, marami tayong exposure sa yung unang-una, yung pollution natin, yung chemicals, no, yung carbon monoxide, then yung dust, very common dito sa Pilipinas yung dust. So lahat yan, and then of course, yung mga chemicals na exposed din tayo, whether sa trabaho, or Yes. sa kalye, everywhere. So ginagawa nung suka, yung miracle cider, pag uminom ka, dinidetox niya yung system natin. Simula sa bituka. I-drain niya lahat yung mga chemicals na nakakain natin or na-inhale natin or through
perspiration. Mhm. So kasi pag uminom ka niyan, magpe-perspire ka. So lalabas ngayon yung mga chemicals through your pores. So it helps in detoxification not only once a year, but in this case, every day. Nagdi-detox ka. Lalong-lalo na yung kinakain natin. Sinabi mo na nga, di-describe mo na nga, simula sa rice. And we're we're a nation na talagang kung di tayo kumain ng rice, parang hindi tayo kumain. Parang hindi complete. Parang hindi complete yung meal, di ba? So, and including yung mga tao na, like for example, yung mga naninigarilyo, Mhm. so we have a lot of... O yung manginginom. Or manginginom, Mhm. ayun, nakakatulong yun sa pagbabawas. sa- Okay, yung detoxification. Kayo ho, na alam niyo to, Mr. Escosio, of Opo, course. yung smokers, karaniwan may smoker's cough, meron siyang nicotine intake. Mhm. Pag lagok ng Miracle Cider, talagang was out siya. Mhm. Iihin niya. Or Okay. sa- Very good. These are very good information that our viewers must be aware of. Now that we're talking about Miracle Coconut Cider, we're gonna have another short break, and then we will conclude today's discussion of Miracle Coconut Cider po together with Mr. Escosio at saka si Mr. Ed Natividad. No? Pabalik po kami.